Okay, isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Father Emerson Beriones, nagbibigay sa inyo ngayong hapon para sa isang boses ng kabataan. Nitong mga nagdaang araw po, matutunghayan natin sa ating mga balita, sa ating mga news na napakaganda po ng balita, although meron tayong mga issues na hindi kagandahan, pero lahat po ay all comes into line na magiging katuwa-tuwa naman ang ating mga balita. Nagkaroon ng rollback sa ating langis at ngayong linggong ito ay magkakaroon na ng pasimula ng mas maaga ang conclave ng ating mga kardinal sa Vatikano, kung saan bukas po sa Pilipinas ay tuluyan ng lilisanin ng ating minamahal na Santo Papa Benito XVI ang kanyang tungkulin bilang Santo Papa, at siya ay tatayo bilang His Holiness Bishop Emeritus of Rome. At kagabi po, lumarga na papuntang Vatican ang ating pinakabata at pinakabagong kardinal mula dito sa Maynila, si ating minamahal Luis Antonio Cardinal Tagle, at hangad natin at dalangin natin ang puspusang paggabay ng buong may kapal at banal na espiritu sa kanya para sa pagpili ng panibagong susunod na Santo Papa. At syempre, kasama din po sa ating dalangin na kung papalarin ay maging bahagi o maging Santo Papa ang ating minamahal na kardinal. At ngayong araw na ito, lais po nating ibahagi ang ating mga pagbati bago tayo magpatuloy sa ating programa sa mga taong malalapit sa atin, sa mga minamahal nating sa buhay. Kabilang po diyan ang aking pamilya, ang Beriones family, si Mamita, si Sister Irene, at ang aking unika iha na si Maria Emerin. Gayun din po sa aking in-laws na ang Bachiller family, sa aking protege na si Jester Brasileño kasama ang kanyang pamilya, ang aming may-ari ng aming tinitirhang bahay ngayon sa Marikina, ang Aquial family, gayun din ang aking kaibigan na si Miss Chupa May Madrid with his partner Brian. Gayun din po ating pinapaabot ng bati ang ating mga kasamahan na officers at kasapi ng Marikina Youth Leadership Conference, ang pinakabatang grupong pangkabataan sa Marikina, ngunit nagbibigay ng napaka-komprehensibong mga proyekto para sa ating mga kabataan at gayon din sa mga ibang sektor na kaya naming abutin. Ang aming mga Board of Advisors, kabilang po ang aming Vice Chairman for Admin na si Juster Justo, gayon din si Julian James Simafranca na siyang Vice Chairman for Operations, at si SK Kagawa JR Payawal na siyang aming Vice Chairman for Finance, and the rest, pasensya na po, hindi natin mababanggit ang mga pangalan. Gayun din ang aming mga Board of Directors mula Santo Niño National High School at ang aming mga partners in service. Ang aming official dance group, at sumasailalim din po ito sa Talent Development Program ng MYLC, ang Marikina Youth Dance Squad. At bago po magpatuloy, atin pong ipinaabot ang ating pagbati dahil ang atin pong dance group na ito ay nakapasok officially sa top 10 screened finalist or contenders ng Riverbanks Mall Barangay Idol Dance Competition, no? At mga bata, mga iho, mga iha, mga anak, pagpatuloy lang naman ninyo at you dance for God and you offer all for the glory of God para sa inyong talento. Gayun din po ang ating pagbati mula para sa Stanhome Marikina Service Center na pinangungunahan po ng presidente ng kumpanya na si Miss Ina Kyoge. Ma'am Ina, sana po maging katulong at katuwang po namin kayo dito sa Boses ng Kabataan. Gayun din po si Mr. Elmer Kim po, ang franchiser ng Marikina Service Center, kay Sir Yel Carion, kay Miss Laika, kay Miss Ethel, kay Miss Michelle,
Special mention po sa aking manager, si Miss Mayet Robles, kay Nanay Juliet, at sa lahat po ng mga independent supervisors and managers. Gayon din po ang ating pagbati sa mga tagapamuno at leader ng ating local government of Marikina sa pangunguna po ng aming minamahal na mayor, ang makisig na si Mayor Del R. De Guzman. Katuwang ang aming City Vice Mayor na si Dr. Jose Fabian I. Cadiz, ang aming District 1 Congressman si Congressman Marcy Teodoro ng District 1 at si Congressman Miro Kimbo ng District 2. And to all my friends and city councilors of the District 1 and 2. Gayon din po, pinaabot natin ang ating pagbati sa mga OFW friends and relatives mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga kamag-anakan namin mula sa Winnipeg, Manitoba, Canada, ang Brenica Contreras Garcia. Gayon din po ang ating kumpare mula sa Winnipeg na si Bobby Akyal. At ang ating kaibigan na si Billy Joel Season. Gayon din po kay Miss Christine Garcia, ang aking kumare na nasa Hong Kong po ngayon. Gayon din ang aking ninang, o ang pamilya ng aking ninang Glo, Ninong Rolly, Kuya Powi, Ate Naira, Inikechi, Dondon, and the new members of the Kimson family in United States. Gayon din po sa aming relative na si Ate Jean Garcia Ocampo and kay Ate Edna Rodriguez na nandyan ngayon sa Ohio, sa Cleveland. At gayon din po ating ipinapaabot ang ating masugid at pagbati sa mga kasama natin mula sa Ang-Ladlad Party List na pinangungunahan ng kanilang chairperson na si Miss Bems Benedito, gayon din kay Professor Danton Remoto, kay Mr. Dex Macaldo at ang ating makakasama mamaya na ating panauhin pandangal, si Attorney Raymond Alikpala. At meron pa pong pahabol mula po sa aming GQCI family, ang aming chairman, Mr. Geoffrey Quezon, si Melissa Gomez, Attorney Steve Salonga ng Rizal, ang susunod na gobernador po at bubuwag sa dinastiya ng Rizal. Gayon din kay Mr. John De Guzman at kay Architect Richard Rex Santos at sa nanay ng aming chairman na si Tita Prime Quezon. Yan. So, nakakatuwa pong isipin na sa halos isang buwan po nating tataguyod ng programang ito, tayo po ay nagkaroon na ng napakaraming eksperyensya at pagbati at pagkilala sa ating mga lokal at mga international na mga kaibigan. Ako ay linggo-linggo pong nakaka-receive ng email galing sa aking mga kaibigan dyan sa Canada. At dalangin ko sa ating mga kababayan sa man sulok ng mundo, tayo ay pagpalain, patnubayan at gabayan ng Poong May Kapal at iligtas sa lahat ng panganib. Nawa maibahagi natin ang ating kakayahan na ibinigay sa atin ng Poong May Kapal sa ating mga sa pamamagitan ng ating mga ginagawang pang-araw-araw sa ating mga trabaho. Gayun din po, tayo ay nagpapasalamat at nagbibigay pugay sa ating station manager na si Miss Fen Nicodemos na patuloy tayong binibiyayaan at ginagabayan na mabigyan ng oras, panahon sa kanyang Ustream TV Kakampi Online. At maaari po ninyo tunghayan ang ating mga programa ng Kakampi Online sa kakampi-news.blogspot.com. Maaari din po ninyong makita sa www.ustream.tv/channel/kakampi online with a double M po yung kakampi ano. At kung may mga katanungan po kayo at nanais ipahatid sa inyong lingkod, maaari din po kayong tumawag sa mga numero bilang 553-8656. Gayon din po sa 480-5812. No, tatanggap po tayo ng mga katanungan na may kinalaman po sa mga kabataan. At gayon din, nagpapasalamat tayo sa ating mga crew at mga
tagapag-alalay dito sa ating Kakampi Online Office, sa pangunguna ni Sir JR at ni Sir Chris, at sa lahat po ng mga staff na nandito ngayong hapon. Sa ilang saglit po ay ibibigay natin ang ebanghelyo na tinalakay sa mga simbahan nung nakaraang linggo sa pagdiriwang po ng ikadalawang linggo ng Kwaresma, kung saan binigyan po ng pansin na ang ebanghelyo mula kay San Lucas na nagpakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Moises at ng propetang Elias, na kung saan pinakita niya ang kanyang tunay na kalagayan bilang anak ng Diyos na isinugo dito sa lupa. Sa mga nagdaang araw po at nakaroon tayo ng ilang mga kaunting suliranin, kaunting problema, mga disadvantages and untoward incidents. Pero alam nyo, tayo iinaalay natin ang lahat sa Diyos at sa pinakamabilis at pinakamisteryosong pamamaraan, tayo ay biniyayaan ng Diyos ng mga biyaya. At bago lang po ako pumasok sa himpilang ito ngayon, ay ang mga feedbacks po sa mga negative na nangyari sa mga nagdaang araw mula sa iba't ibang organisasyon o iba't ibang samahan, ay bumabawi po ng positibong reaksyon. At nakakatuwa po na kung patotoo lamang po ito sa inyong lingkod at sa ating lahat, na kung ang ating mga bagay na igagawin at pinaplanong gawin sa ating buhay ay iaalay natin sa Poong May Kapal, definitely He will do the rest. No? Sabi nga niya sa ating banal na kasulatan, magkaroon lamang tayo ng gabutil na mustasang pananampalataya, ibabalik niya ang lahat sa atin. At ito po ang ating pinanindigan simula't simula pa, kaya po ang lahat ay gumagalaw po according to His will and His procedures. No? At sa ilang saglit po ay magbabalik tayo at tunghayan po natin ang ilang mga paalaala. Magbabalik po ang Boses ng Kabataan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was... Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Tayo nang sumabay, laging magkapit kamay. Itaas ng sabay-sabay, narapin ng bagong buhay. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate at kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, isang patuloy pa ang masiglang pagbabago. Simulan na, sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla. Sa PhilHealth bawat isa ay kompetado. Sa PhilHealth ang lahat ng mga Pilipino. Nasa'y magpapahalaga sa kalusugan at kalikasan. Kasama ang PhilHealth, tunay na maaasahan. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate at kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang magandang pagbabago. Simulan na, pagpatuloy pa. Sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titigla.
ng lahat. Tila ng kalaman. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. At ngayon po, ihahatid natin ang pinakamahalagang balita mula sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahon niyon, isinama ni Jesus sina Pedro at Juan sa pag-akyat sa isang bundok upang manalangin. At samantalang nananalangin siya, nagbago ang anyo ng kaniyang muka at pumuting nakasisilaw ang kanyang mga damit. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya. Sila'y sina Moises at Elias, na napakita sa kaluwalhatian at nagsasalita tungkol sa paglisan ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay antok na antok. Ngunit nang magising sila ay kanilang nakita ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking kasama niya. Nang sila'y humiwalay sa kanya, winika ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti dumito tayo. Gumawa tayo ng 3 tirahan. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi niya nalalaman ang kanyang mga sinasabi. Nagsalita pa siya nang dumating ang isang alapaap at lumilim sa kanila at lubhang natakot sila nang matakpan ng alapaap. At mula sa alapaap ay may nagsalita ng ganito, "Ito ang aking anak, ang aking hirang. Pakinggan ninyo siya." Nang makapagsalita na ang tinig, si Jesus ay nag-iisa na. Ang mga alagad ay hindi na nakaimik at hindi nila maisaysay kanino man ang kanilang mga nakita ng mga araw na iyon. Mapawi nawa ng mga pangungusap ng banal na ebanghelyo ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo ng poong may kapal. Mga taga-subaybay at kapatid kay Kristo, ito ang mga salita ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, mababasa ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, kung saan ipinakita niya, nakasama niya si Moises at si Elias. Pagpapatunay lamang na ito ay nagpapakilala sa tunay na katauhan ng ating Panginoon, na siya ay hindi iba sa mga natunghayan ng mga propetang nauna sa kanya, tulad ni Moises at ni Elias. Sa malaon, lumikha ng maraming iba't ibang paniniwala ang dalawang taong ito, sina Elias at si Moises, na humati sa mga paniniwala ng mga taga-Jerusalem ng mga panahon na yon. Ngunit, sa mensahe ng ating ebanghelyo ng nakaraang linggo, nais ng Panginoon na pag-isahin ang mga kaisipan ng mga tao base sa kanilang paniniwala at sinubaybayan at sinuportahan ito ng ating Diyos Ama, kung saan siya mismo ang naghatid ng salita mula sa kanyang mga labi para mapakinggan ng mga nakakita sa pangyayari. Sa lalo't madaling panahon, makikilala natin ng Diyos sa ating buhay na may kakaiba, ngunit realidad na nangyayari ang mga mangyayari base sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay.
Maaaring hindi man katanggap-tanggap sa ibang tao kung ano tayo, kung sino tayo, at kung saan tayo nanggaling. Ngunit, malinaw na nais ng Panginoon na maging pantay ang tingin sa kahit na sino, kahit ano pa ang iyong katayuan sa buhay, kahit ano pa ang iyong kalagayan sa buhay, maging ang iyong pagkatao. At nais ng Panginoon na maging isa tayo sa isip at sa salita, base sa ating pananampalataya, base sa ating nalalaman tungkol sa kanyang mga salita. Binigyan tayo ng sariling pangunawa upang ang mga salita niya ay ating ipalagay sa kung paano natin ito nauunawaan. Maaaring ang ebanghelyong ito ay tumutukoy din sa ating mga kaibigan at kapatid na hindi masasabi nating nasa linya ng hindi ganoon kalalim ang pagtanggap sa ating sosyedad. Ngunit, ang Biblia mismo ang nagsasabi na ang lahat ng taong may takot at pananalig sa Kanya, siya ang nasa gitna at nasa puso nila. At sa ilang sandali po, matutunghayan natin ng ating mga kaibigan ang mga pahayag at pananaw, opinyon ng ating mga kaibigan mula sa LGBT community. At kaya po sila ang naging panauhin natin ngayong araw na to dahil naniniwala tayo na kung ang ating kaisipan ay bubuksan natin at ang ating puso natin ay ipalalawakin natin, hindi magiging hadlang ang kasarian o yung tinatawag nating sexual preference ng isang tao upang tanggapin natin sila sa ating lipunan. Nakatutuwa pong mga maisipin na kahit ang inyong lingkod ay hindi man plinano ang programang ito ay tumutukoy po o lumilinya po ang ating mga pangyayari, ang mga susunod na pangyayari ng ating programa sang-ayon sa ating napakinggang mga ebanghelyo mula sa ating mula nung linggo. At inaanyayahan ko po kayo na patuloy tayong kumapit at manampalataya sa Diyos. Gumawa tayo ng alam nating tama at sa tulong at gabay ng banal na kasulatan, anuman ang nais nating gawin ay ialay natin at ihandog natin sa karangalan at ikalilugod ng pangalan ng Panginoon. Always forward I go. Sa ilang saglit po, magbabalik po ang boses ng kabataan at tunghayan po natin ang ilang mga paalaala. The end is not in sight, but the stars are out tonight. Pabili! Mare, alam mo pamilya ni Aling Nelia ay kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD? Weh, ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga, ano? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth Office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino Incorporated. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na. Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multi-purpose loan program.
pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Welcome to Kauli Online. And now back to our regular programming. At ito po, nagpabalik tayo sa ating boses ng kabataan. At ito po ang ating portion kung saan matutunghayan po natin ang ating mga panauhin. At ngayong hapon po napaunlakan tayo na naging mapalad tayo at napaunlakan tayo ng isang napakabising tao. No? Mula po siya sa Ladlad Party List, author ng Of God and Man, A Life in Closet, na ipinablish ng Maverick House Publishers of Ireland. Naging bahagi po siya ng iba't ibang law offices dito sa ating bansa, gayon din sa ibang mga bansa. Nanungkulan din po siya sa United Nations High Commissioner for Refugees, gayon din po sa Jesuit Refugee Service sa Cambodia, at naging bahagi din po siya ng bilang protection officer sa bansa